Naranasan mo na bang gumising sa umaga na parang binugbog ang katawan mo, masakit ang bawat buto, at tila ba napakabigat ng bawat hakbang? O kaya naman, tila ba dumarami na ang mga bote ng gamot sa inyong lamesa para sa alta presyon, sa diabetes, sa pananakit ng katawan? Marami sa atin ang nakakaramdam niyan habang tayo ay nagkakaedad na para bang ang pagtanda ay nangangahulugan ng paghina at pagiging alipin ng karamdaman. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi ito ang dapat na maging normal? Paano kung may paraan upang manatiling malakas, matalas ang isip at puno ng sigla kahit lumampas na sa 90? Ako, sa edad kong 92 ay hindi umiinom ng anumang gamot at nakakaramdam ako ng lakas na tila kalahati lang ng edad ko ang marami sa mga kasabay ko. Hindi ito himala, kundi resulta ng isang simpleng ritual sa umaga na nais kong ibahagi sa inyo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga simpleng gawin na makakatulong sa inyong bumuo ng mas malakas na kalamnan, makatulog ng mas mahimbing, maiwasan ng pagkalimot, mapabuti ang inyong panunaw, at higit sa lahat, mabuhay ng may kalusugan at kagalakan ng walang reseta. Manood hanggang dulo dahil mayroong isang bagay na siguradong ikagugulat ninyo. Ngayon, simulan na natin ang paglalakbay na ito patungo sa mas malusog at mas masiglang umaga. Ang una sa ating mga gawi na napakasimple ngunit napakalaki ng epekto ay ang pag-inom ng maligamgam na tubig paggising pa lang. Madalas, ang unang iniisip natin sa umaga ay kape o kaya ay malamig na inumin para magising. Ngunit ang katawan natin pagkatapos ng mahabang tulog ay parang halaman na uhaw at ang maligamgam na tubig ay ang pinakamainam na pampaligo sa loob. Isipin ninyo habang natutulog tayo, patuloy ang pagtatrabaho ng ating mga organo at kinakailangan nila ng hydration para makapaglinis at makapaghanda sa bagong araw. Ang maligamgam na tubig ay nakakatulong sa pagpapabilis ng metabolismo, pagpapalabas ng toxins at pagpapakinis ng daloy ng dugo. Para sa akin, paggising na paggising bago pa man ako bumangon sa kama, hinahanda ko na ang baso ng maligamgam na tubig na inihanda ko gabi pa lang. Hindi ito malamig, hindi rin naman mainit na nakakapaso. Tamang-tama lang na mainom ng dahan-dahan, nararamdaman ko agad ang paggising ng aking mga internal organs na parang nililinis at hinahanda para sa mga susunod na gawain ng araw. Kung gusto ninyo, maaari rin kayong maglagay ng kaunting lemon o luya sa inyong tubig para sa dagdag na benepisyo. Ang luya o salabat ay napakabisa sa panunaw at pampainit ng katawan, lalo na sa mga malamig na umaga. Ito ay isang tradisyonal na gamot na ginagamit na ng ating mga ninuno. Kaya't bakit hindi natin ipagpatuloy ang gawain ito? Ang pinakamahalaga ay ang consistency. Gawin itong una ninyong ginagawa paggising. Hindi niyo kailangan ng anumang special na kagamitan o mamahaling sangkap. Tubig lang at ang pagpayag na bigyan ang inyong katawan ng panimulang ito. Pagkatapos ng ilang araw, mararamdaman ninyo ang pagiging gaan ng inyong tiyan at ang mas maayos na pagdumi na isa sa mga pundasyon ng mabuting kalusugan. Sunod dito, pagkatapos ng maligamgam na tubig ay ang malumanay na paggalaw o pag-uunat. Hindi ko sinasabi na mag-aerobics kayo agad paggising. Ang ibig kong sabihin ay ang dahan-dahang paggising ng inyong katawan sa pamamagitan ng simpleng pag-uunat. Habang natutulog tayo, ang ating mga kasukasuan ay nagiging matigas at ang ating mga kalam. Ang pag-uunat ay nakakapagpagaan din ng pakiramdam at nakakapagtanggal ng anumang tensyon sa katawan na naipon habang natutulog. Hindi kailangan na komplikado ang inyong pag-uunat. Maaari kayong magsimula sa pagginat ng mga braso pataas na para bang inaabot ninyo ang kisame. Pagkatapos ay dahan-dahang iikot ang inyong ulo mula kaliwa pa kanan at pagkatapos ay paharap at patalikod. Ang bawat paggalaw ay dapat na malumanay at hindi ninyo dapat ipilit kung may naramdaman kayong sakit. Tandaan, ang layunin ay gisingin ang katawan, hindi ito bigyan ng stress. Para sa akin, naglaan ako ng mga 5 hanggang 10 minuto para dito. Hindi ito matagal, pero ang epekto ay malaki. Naramdaman ko mas handa ang aking katawan sa pagharap sa mga gawain ng araw at nababawasan ang pananakit ng likod at balikat na madalas kong nararamdaman noon. Ang simpleng gawain na ito
ay nagbibigay ng flexibility at nagpapabuti ng inyong postura na maalaga para sa atin habang tayo ay nagkakaedad. Mahalaga na makinig sa inyong katawan. Kung mayroon kayong sakit sa tuhod, huwag pilitin ang pagluhod o pagyuko. Maaari lamang kayong mag-unat ng mga bahagi na komportable kayong igalaw. Ito ay tungkol sa pagmamahal sa inyong sarili at pagbibigay ng pangangalaga na nararapat sa inyong katawan. Ngayon na napag-usapan na natin ang pag-inom ng tubig at pag-uunat, dumako naman tayo sa susunod na bahagi ng ating umaga na kasing halaga rin ng mga nauna. Ang pangatlong ugali na bumubuo sa aking sikreto sa kalusugan ay ang maingat na pagpili at pagtikim ng almusal. Pagkatapos nating linisin ang ating katawan sa loob at gisingin ang ating mga kalamnan, oras na para bigyan ito ng tamang gasolina. Hindi lang basta kainin ng anumang makita, kundi ang piliin ang mga pagkain na magbibigay ng sustansya at lakas sa buong maghapon. Sa Pilipinas, sanay tayo sa mga almusal na may taba at asukal, tuyo, longganisa, pandesal na may kape. Hindi naman masama ang mga ito paminsan-minsan, pero kung araw-araw, maaring magdulot ito ng mga problema sa panunaw, bigat sa tiyan, at pagbaba ng enerhiya sa bandang hapon. Para sa akin, ang almusal ay dapat simple, sariwa, at puno ng buhay. Mas pinipili ko ang mga pagkaing nagmumula sa lupa, diretso mula sa halamanan. Halimbawa, masarap ang lugaw, pero nilalagyan ko ito ng maraming malunggay o dahon ng ampalaya na sariwa mula sa bakuran. Ang malunggay ay kilala bilang miracle tree dahil sa dami ng bitamina at mineral nito. Pwede ring mandagdag ng kaunting nilagang manok o isda para sa protina. Kung may prutas, mas mainam na sariwang prutas tulad ng saging, papaya o pinya. Ang mga ito ay sagana sa fiber na nakakatulong sa panunaw at bitamina na nagpapalakas ng ating immune system. Isipin ninyo ang kulay ng inyong almusal. Mas marami ng kulay, mas marami ng sustansya. Mahalaga rin ang dahan-daang pagkain. Hindi ito karera, tikman ang bawat kagat, dami ng tekstura at pahalagahan ng bawat lasa. Kapag dahan-dahan tayong kumakain, nabibigyan natin ng sapat na oras ang ating utak na iproseso ang impormasyon na busog na tayo na nakakatulong upang maiwasan ang sobrang pagkain. At ang pinakamahalaga, mas nagiging maayos ang ating panunaw. Walang bloat, walang kabag, walang pakiramdam ng bigat sa tiyan. Ang pagpili ng tama at masustansyang almusal ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kalusugan. Ito ay tungkol din sa mental na kalinawan. Kapag ang katawan ay may sapat na gasolina, mas nagiging matalas ang isip at mas nagiging masigla ang ating buong araw. Kaya naman, sa susunod na umaga, subukan ninyong mag-isip ng mabuti tungkol sa inyong alusal. Isipin kung paano ninyo ito magagawang simple, pero masustansya, at kung paano ito makakatulong sa inyong pakiramdam sa buong maghapon. Ang pang-apat na mahalagang bahagi ng aking morning routine ay ang paglanghap ng sikat ng araw. Bilang mga Pilipino, pinagpala tayo ng masaganang sikat ng araw halos araw-araw. Ngunit madalas nakukulong tayo sa loob ng bahay at hindi natin napapakinabangan ang biyayang ito. Ang sikat ng araw, lalo na ang sikat ng araw sa umaga, ay napakabisa sa pagbibigay sa atin ng vitamin D na napakahalaga para sa ating mga buto, immune system at mood. Sa edad nating ito, mahalaga ang malalakas na buto para maiwasan ang osteoporosis at mga bale. Hindi ito nangangahulugang magtatrabaho tayo sa ilalim ng init ng tanghali. Ang ibig kong sabihin ay ang paglalaan ng ilang minuto para magpaaraw sa labas kahit sa balkon na helang o sa tabi ng bintana na may direktang sikat ng araw mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Ang pagpaparamdam ng sikat ng araw sa aking balat ay nagbibigay sa akin ng kakaibang pakiramdam ng init at pagiging buhay. Para itong natural na pampasigla, nakakatulong din ito sa pag-regulate ng ating sleep cycle
na nagiging dahilan para mas madali tayong makatulog sa gabi at mas maging gising sa araw. Bukod pa rito, ang sikat ng araw ay may malaking epekto sa ating mental na kalusugan. Nakakatulong ito upang mabawasan ang stress at mapabuti ang ating mood. Kaya naman, pagkatapos kong mag-almusal, madalas ay lumalabas ako sa aming hardin at nagpapasyal ng ilang minuto. Habang naglalakad, dinadamdam ko ang init ng araw sa aking balat at pinagmamasdan ng mga halaman na nabubuhay dahil din sa sikat ng araw. Isipin ninyo, libu-libong taon nang ginagamit ng tao ang sikat ng araw para sa kalusugan, at ngayon na mayroon tayong kaalaman, mas dapat natin itong pahalagahan. Hindi kailangan na magtagal. 10 hanggang 15 minuto sa umaga ay sapat na. Ito ay isang simpleng gawi na libre at accessible sa halos lahat ng Pilipino. Huwag natin itong baliwalain. Ang pagtanggap sa sikat ng araw sa umaga ay hindi lamang para sa vitamin D, kundi para na rin sa pagpapakalma ng isip at pagpapasalamat sa bagong araw. Ito ay nagdudulot ng isang pakiramdam ng kapayapaan at pagkakakonect sa kalikasan na nakakapagpabago ng inyong pananaw sa buong maghapon. Panghuli, ngunit isa sa pinakamalaga ay ang pagpapanatili ng gising at aktibong isip sa umaga. Ang ating utak, tulad ng ating katawan, ay kailangan ding gisingin at bigyan ng ehersisyo. Habang tayo ay nagkakaedad, madalas natin naririnig ang takot sa pagkalimot o paghina ng memorya. Ngunit tulad ng mga kalamnan, ang utak ay kailangan ding gamitin para manatiling matalas. Para sa akin, pagkatapos ng aking almusal at pagpapainit sa araw, naglalaan ako ng oras sa mga aktibidad na nagpapagana ng aking isip. Maaari itong pagbabasa ng pahayagan, hindi lang basta pagtingin sa mga ulo ng balita, kundi ang pagbabasa ng malalim, ang pag-unawa sa bawat salita. Kung hindi naman pahayagan, maaari kayong magbasa ng libro, magasin, o kahit anong material na magbibigay ng bagong impormasyon at hamon sa inyong isip. Ang isa pang paborito ko ay ang paglutas ng mga simple puzzle tulad ng Sudoku o crossword puzzle. Hindi kailangan na komplikado. Ang mahalaga ay ang paggamit ng inyong lohika at pag-iisip. Kung mayroon kayong apo o mga anak sa bahay, maaari kayong magkwentuhan. Ang pagkukwento ng mga nakarang karanasan o paglutas ng mga simpleng problema kasama sila ay nakakatulong din na panatiling matalas ang inyong memorya at kasanayan sa pakikipag-ugnayan. Ito rin ay isang magandang paraan para maipasa ang inyong mga karunungan at karanasan sa mga susunod na henerasyon na nagbibigay ng layunin at kahulugan sa inyong umaga. Hindi ito tungkol sa pag-aaral ng bagong wika o paglutas ng komplikadong matematika. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng pagkamausisa at pagpayag sa inyong utak na matuto at magproseso ng mga bagong impormasyon. Isipin ninyo ang inyong isip bilang isang hardin. Kung hindi ninyo ito didiligan at aalagaan, unti-unti itong matutuyo. Ngunit, kung patuloy ninyo itong aalagaan at bibigyan ng mga bagong binhi ng kaalaman, ito ay patuloy na mamumulaklak at mamumunga. Pagpapanatili ng aktibong isip ay nagbibigay ng kagalakan at pagiging kumpiyansa sa sarili. Nakakaramdam ako ng kalinawan at kakayahang harapin ang mga hamon ng araw dahil alam kong handa ang aking isip. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pagiging malusog sa kabuuan, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa mental at emosyonal. Kaya naman, humanap kayo ng mga simpleng paraan upang panatilihing abala at matalas ang inyong isip sa umaga. Maaari itong maging anumang bagay na nagbibigay sa inyo ng kasiyahan at nakakapagpabago ng inyong pananaw. Ngayon nakita ninyo na kung paano ang simula ng araw sa tamang pag-inom ng tubig, malumanay na paggalaw, maingat na pagpili ng pagkain, paglangap ng sikat ng araw at pagpapanatili ng gising na isip ay bumubuo ng isang matibay na pundasyon para sa kalusugan at sigla. Hindi ito tungkol sa paggawa ng malalaking pagbabago sa isang iglap, kundi sa pagdiging tapat sa mga maliliit na gawin na sa katagalan ay magbubunga ng malaking benepisyo. Naalala ko ang mga araw na pakiramdam ko ay mabigat ang aking katawan at ang aking isip ay tila lumulutang. Ngunit sa pagpapatuloy ng mga simpleng gawin na ito, nararamdaman ko ang pagiging magaan at ang kalinawan ng isip na hindi ko inakala na posible sa edad ko. Ito
ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa kaligayahan at kapayapaan ng loob. Kapag maayos ang iyong pakiramdam sa pisikal, mas magiging positibo ang iyong pananaw sa buhay at mas masarap ang bawat sandali na kasama ang iyong pamilya at mga mahal sa buhay. At tandaan, hindi kailangan perpekto ang lahat. Ang mahalaga ay ang pagsisimula at pagiging tapat sa sarili. Kung hindi ninyo kayang gawin ang lahat ng sabay-sabay, magsimula sa isa, baka sa pag-inom muna ng maligamgam na tubig o sa ilang minutong pag-uunat. Unti-unti habang nararamdaman ninyo ang mga pagbabago, mas magiging madali na idagdag ang iba pang mga gawi. Ang pagtanda ay isang biyaya, hindi isang sumpa, at ang bawat araw ay isang pagkakataon upang mamuhay ng may dignidad, kalusugan at kagalakan. Huwag ninyong hayaan ang mga paniniwala na ang pagtanda ay nanggangahulugan ng sakit at paghina. Maaari tayong maging malakas at masigla hanggang sa ating mga huling araw. Gusto kong malaman ninyong mga iniisip. Mayroon ba kayong sariling morning routine na nakatulong sa inyo? Anong isa sa mga tips na ito ang sisimulan ninyo bukas? Ibahagi ninyo ang inyong mga kwento sa comments section sa ibaba. Ang inyong mga karanasan ay maaaring maging inspirasyon para sa iba. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nakita ninyong may halaga, paki-like naman po at mag-subscribe sa aming channel para sa marami pang ganitong uri ng payo na makakatulong sa ating lahat na mamuhay ng mas malusog at mas masaya. At ngayon, para sa pangakong ikagugulat ninyo, minabanggit ko sa simula, ang pinakamalaking sikreto, ang pinakamalaking sorpresa, ay hindi ito isang bagong gamot, hindi ito isang mamahaling suplemento, at hindi ito isang komplikadong ehersisyo. Ang totoo, ang sikreto ay simple lang, ang pagmamahal sa sarili, ang pagpili sa mga natural na pamamaraan, at ang pagbalik sa mga simpleng gawi na minana pa natin sa ating mga ninuno. Ito ay ang pagbibigay halaga sa bawat umaga, ang pagturing sa bawat araw bilang isang biyaya, at ang paniniwala ng pinakamahusay na doktor ay nasa loob natin, ang ating kakayahang pangalagaan ng ating sarili nang may pagmamahal at pag-unawa. Ang tunay na gamot ko ay ang araw-araw na pagpapasiya na mamuhay ng may kalusugan at kagalakan na hindi umasa sa iniinom na tableta, kundi sa lakas na nanggagaling sa loob at sa mga biyayang nakapaligid sa atin. Ang sorpresa ay hindi ko kailangan ng gamot dahil pinili ko mamuhay ng ganito bago pa man dumating ang anumang sakit. Ang tunay na sorpresa ay ang kapangyarihan ay nasa inyong mga kamay, hindi sa botika. Ito ay ang pagpapasiya na mamuhay ng may layunin at pagpapahalaga sa bawat umaga. Mamuhay ng pinakamaganda sa bawat edad. Hanggang sa susunod, mga minamahal kong kaibigan, maging malusog at maligaya.